Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Senator Bato is fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. Matapos ang kumpirmasyon ng Department of Justice na isa ng pugante si Senator Bato de la Rosa, Philippine National Police nagpakalat na ng tracker teams para siya ay matunton. Senator Robin Padilla, iginiit naman na hindi niya itinaka si de la Rosa. Service contracting program na inilunsad bilang tulong sa mga commuter at tsuper sa gitna ng fuel crisis, huling araw na ngayon. Ang tanong, may ipapalit bang programa dito ang pamahalaan? Magandang balita mga kapatid, matapos nating ipanawagan dito sa One Balita Pilipinas, ginang na hindi na makakita dahil sa tumor sa utak, nakapagpa-opera na. Isa pang good news, Alex Gonzaga kumpirmadong magiging mommy na. At A Secret in Prague star sa Andrea Brillantes at Enrique Hill biyaheng Hong Kong. Bakit kaya? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, malupit. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinarget ng mga kawatan ang betting machine ng isang lotohan sa Quezon City. Pero may nakakilala sa kanila kaya dalawa sa mga suspect ang naaresto na. Magbabalita si Carol De Asa. Sa pool sa CCTV ang lalaking ito na palakad-lakad sa labas ng isang lotto outlet sa Quezon City, Miyerkules ng pasado alas 7 ng umaga. Siya raw pala ang lookout sa nakawan sa establishmento. Na-discover po ng empleyado pagpasok niya sa kanyang trabaho sa Lotto Outlet at doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, na-discover niya na wala na yung Lotto betting machine. Agad nagsagawa ng backtracking sa mga kuha ng CCTV. Natunton ang isang testigo na itinuro ang mga suspect. Kinilalang mga kawatan na si alias Kalbo at alias Baba na nakatira lang pala sa likod ng Lotto Outlet. Nakabukas po yung yung Lotto shop. Tabing gabi po, di po nakalak. Ngayon yung mga gamit po, kinuha ko po dun sa may sa may po, loob. Sa korte na lang po. Na-recover sa kanila ang Lotto betting machine na nagkakahalaga ng 24,000 pesos at plano raw sana nilang ibenta. Kasalukuyan pang tinutugis ang kasabwat nilang si alias Anthony. Napag-alaman na dati nang naharap sa mga kasong theft, illegal drugs, illegal gambling at bouncing check ang mga suspect. Sa ngayon ay nakaharap naman sila sa kasong robbery. Kapatid, para sa 1PH, Carol De Asa, News 5! Patay ang isang ginang na kukuha sana ng ayuda sa Quezon City. Ayon sa LGU, nawala ng malay at nauntog ang 53 taong gulang na ginang habang nakapila sa payout ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa ilalim ng tanggapan ni Councilor Vito Soto. Agad dinala ang pasyente sa ospital pero pumanaw makalipas ang ilang minuto. Nagpaabot na ng burial assistance ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng nasawi. Tiniyak naman ng LGU na rerepasuhin ang pagpapatupad ng mga protokol sa usaping pangkaligtasan sa lahat ng aktibidad na isasagawa sa City Hall. Inanunsyo ng LTFRB na matatapos na ang Land-Based Service Contracting Program ngayong araw. Matatandaang inilunsad ang programa noong April 15 para tulungan ang public transport operators at drivers sa gitna ng fuel crisis. Magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, dito nga sa pagtatapos ng Service Contracting Program, nabayaran na ba ng buo ang lahat ng tsuper at operator?
Magandang tanong yan, Cheryl, dahil kanina lang ay nag-ikot-ikot tayo doon sa iba't ibang mga ruta na kasali nga dito sa service contracting program ng pamahalaan. At meron tayong nakausap na isang cooperative na ang sinasabi nila ay simula noong nagsimula itong programang ito ay wala pa rin silang natatanggap na kahit isang piso o isang singkong duling mula sa pamahalaan. And that is despite the fact, Cheryl, na ang pangako ng pamahalaan ay every 3 or 3 to 5 days makakatanggap ng payout itong mga kooperatiba, mga drivers at mga operators na kasali dito sa programa. So itong kausap natin, kanina susubukan, sabi niya, susubukan daw niyan tingnan ngayon sa Land Bank kung meron ang pumasok na pera para nga dito sa pagsali nila dito sa service contracting program. Kasi itong mga nakaraang mahigit 20 araw na pinapatupad itong service contracting, ang ginawa na lang daw nila para mapagkasya yung kung magkanong pera na meron sila. Dahil tatandaan din natin, Cheryl, itong programang ito ay discounted ang pasahe ng mga commuter. So, sabihin mas konti yung papasok sa kanilang pera at aasa na lang talaga sila doon sa payout na ibibigay ng LTFRB. So ang ginawa nila talagang ang dami nilang ginawa mga paraan para lang mapagkasya yung kanilang budget at kumbaga sana ma-sustain yung kanilang operation. Cheryl, naibigay na natin, naipagbigay alam na natin sa Department of Transportation at sa LTFRB itong impormasyon na to at ito raw ay kanilang titingnan. Kung matatandaan din natin, Cheryl, hindi ito isolated case dahil nabanggit na rin ng Piston sa isang interview sa kanila na marami nga mga kooperatiba na ganito rin ang sitwasyon, Cheryl. So, Gerard, klaruhin lamang natin, hindi naman lahat. Pero ilang porsyento ang may ganitong problema na wala pang natatanggap kahit sabi mo nga isang sentimo mula dito sa dapat na bayad sa kanila for the service contracting. Cheryl, hindi naman lahat, although wala tayong percentage kung ilan yung nabayaran at ilan yung hindi nabayaran. Kasi nung nagsisimula pa lang itong programang ito, meron din naman tayo nakakausap na mga bus operators naman at sinabi nila ay nakatanggap sila, although iba yung sistema kasi doon sa mga bus, in a way na yung mga driver, hindi sila direktang nakakatanggap nito dahil swelduhan sila. So, sinabi ng LTFRB, sinabi ng DOTR, naintindihan nila yung ganitong setup. At least itong perang ibinibigay ng pamahalaan dito sa mga operator na ito ay nakakatulong para masustain yung kanilang operation. Now, yung kung ilan yung hindi pa nababayaran, iyan yung hihintay nating detalye mula sa LTFRB, Cheryl. Magkano daw ba per day at ilang days ang maximum para maging bahagi nito at magkano nga yung makukuha nila? Cheryl, hindi ko na maalala kung magkano yung per kilometer nila. Basta meron silang matatanggap na per kilometer, 150, I think merong 10 kilometers na limit every day na pwedeng ibiyahe yung mga yung mga kapatid nating tsuper. Iba naman yung sistema sa mga bus dahil mas mababa yung kanilang, mas mahaba yung kanilang mga ruta. But basically, Cheryl, merong limits every day at ito ay tuwing rush hour lamang ipinapatupad itong pagbibigay ng payout para doon sa per kilometer na biyahe. Pero yung discount na ibinibigay sa mga pasero, ito ay whole day. Cheryl. But you said wala pang sagot dito ang pamahalaan. Tama, Cheryl, hindi wala pang sagot, wala pang detalyeng ibinibigay sa atin ng DOTR tungkol dito. Pero ito raw ay pinapasilip na nila para magawa nila ng action, Cheryl. Okay, wala na ba ang posibilidad na magkaroon pa ng extension ang programa, lalo't may forecast na muling tataas daw yung presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo? Oo, Cheryl, yan nga yung wish na nakakarami na sana raw ay ma-extend ito. Pero kung maaalala natin, Cheryl, 800 million pesos lamang yung budget dito at ito ay nasagad na sa loob ng mahigit 20 days. Kung tutusin, mahaba na nga yung 20 days kasi ang initial na forecast dito ng LTFRB parang 10 working days nga lamang itong programang ito. Sa ngayon walang nakikitang extension dahil kakailanganin pa ng budget. Pero Cheryl, tatandaan din natin sinabi ng Department of Energy nitong Lunes na dinagdagan nila yung mga gasoline stations na nagbibigay ng 10 pisong discount sa kada litro ng diesel. So ito yung paraan din para kahit paano makatulong doon sa mga driver yung
itong perang ibibigay ng pamahalaan, itong discount na ibibigay para makasurvive sila doon sa napakataas na presyo ng diesel sa ngayon, Cheryl. Gerard, nasilip mo na ba ang iyong bolang kristal? Dahil nga, sabi mo rin, may pagtaas sa fuel prices next week. May tansya na ba? Estimate? Oo, Cheryl, alam mo, nagulat nga ako na increase, merong oil price hike next week. Yan yung sinasabi ng ating bolang kristal. So far, ang sinasabi ng Department of Energy ay 1 peso and 50 centavos. So far, yung magiging increase sa kada litro ng diesel, ng gasolina at saka ng kerosene. Pero itong forecast na to, pwede pa itong magbago dahil hindi pa factored in dito yung trading day ngayong araw. So itong estimate na to ay based doon sa trading days mula Lunes hanggang kahapon, Thursday. At yung sa ngayon ay i-compute yan. Siguro kung lalabas yung computation nila, kundi bukas ay sa Lunes. Medyo nagulat nga ako dito, Cheryl, dahil yung ilan doon sa mga tinitingnan natin ng mga basihan ng presyohan ng langis sa world market, medyo bumaba na. Like itong WTI, yung West Texas Intermediate, ay nasa below $100 per barrel sa ngayon. That's from around 101 or 103 dollars per barrel itong mga nakarang araw. So titingnan natin, sana magtuloy-tuloy itong downtrend neto para mas mababa sa 150 yung makuha natin na oil price hike sa darating na Martes. May nabanggit man lang ba nasabi na, kasi sabi mo nga, ikaw talagang nakatutok ka sa fuel prices, pero bakit tumaas? Bakit tataas? Ano ang dahilan? Oo, Cheryl, kasi yung siguro isang benchmark lang yung tinitingnan natin, isang basis lamang. Pero overall kasi ang sentimento sa world market ay sa pataas talaga yung presyo dahil pa rin dito sa development sa pagitan ng US at ng Iran. If it's development or non-development, Dahil as we know, Cheryl, wala pa rin silang napapag-usapan, wala pa rin peace negotiation sa pagitan ng dalawang bansa, medyo hostile pa rin sila sa isa't isa. At kapag ganito yung balitang natatanggap ng market, ang tendency pa rin talaga ay pataas. Dahil ibig sabihin nito ay ipit pa rin yung supply, lalong-lalo na dyan sa banda, yung mga barko natin na dumadaan sa Strait of Hormuz. Sherry. Gerard, may mga ulat din na mala Christmas season umano, yung haba naman ng pila ng mga truck sa Port of Manila. Ano ang pangunahing dahilan nito? At ano ang agarang aksyon ng otoridad para maibsan nga itong congestion sa pier at matulungan ng mga apektadong truck driver at operator? Tama, Cheryl. Napadaan nga kami dyan sa bandang port area. Kitang-kita natin ang haba ng pila ng mga cargo truck dyan sa R10 at matatanaw din mula dyan sa kalyeng iyan na patong-patong yung mga container vans dyan sa mga natin dyan sa bandang port area. So, ibig sabihin niya may port congestion, sinasabi ng mga trucking companies natin. At isa sa mga nakikita nilang dahilan ay dahil nga dito sa mga barkong dumadaong dyan sa pier ay hindi nila kinukuha itong mga container na ito para nga maibsan o para magkaroon ng space para doon sa mga bagong container. So, ang nangyayari, itong mga truck drivers natin, itong mga trucking companies natin, hindi nila maisauli yung mga empty containers dahil walang mapaglagyan. At the same time, itong mga dumadating na barko mula sa ibang bansa, ay hindi rin nila mailapag yung kanilang kargamento dahil walang espasyo. So, sa ngayon, Cheryl, ang pinakahuling natanggap natin na report tungkol dyan, well, basically sinasabi ng Philippine Ports Authority, hindi pa ito considered as port congestion dahil yung yard utilization natin nasa 75%. Wala pa ito doon sa 90% na considered na congestion talaga sa ating pantalan. Pero ang sabi naman ng Bureau of Customs ay nagmi-meeting na ngayon ang PPA, ang BOC, yung mga trucking companies at iba't ibang mga business groups, lalo na yung mga importers, para nga makahanap ng solusyon tungkol dito. Sherry. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sa gitna ng krisis sa enerhiya, nauso ang pagdi-DIY ng solar panel installation. Pero ayon po sa eksperto, hindi lang pagtitipid ang dapat isipin, kundi kaligtasan. Para bigyan ng mukhang balita Mobile Journal, Fatima Baduria. Sino ba naman ang hindi gugustuhin mag-switch to solar kung tipid na, renewable pa? Lalo na ngayong may krisis, pero paalala, huwag basta-bastang mag-DIY.
Isa si Justin, taga Batangas City, sa mga nagpanik na mawawala ng kuryente dahil sa krisis dulot ng gulo sa Middle East. Ito raw ang nag-udyok sa kanya na mag-invest sa solar energy sa kanilang bahay. Pero para makatipid, nag-DIY na lang siya. Hindi naman ako certified. Inaral ko lang din, tapos nagpatulong ako sa mga friends ko. Dapat tama yung computation ng bawat linya, ng mga gagamitin, bago mo siya talaga ikabit, dapat sure. Mas makatipid ka ng siguro 50,000, 100,000 ng pagpapakabit po. Pero paalala, may panuntunan dyan ang pamahalaan. Ayon kay Engineer Kennedy Diokno, Assistant Building Official ng Quezon City, kailangan ng lisensyadong electrical engineer para makakuha ng permiso na magpakabit ng solar system. Sila kasi ang magbibigay ng electrical plans na kakailanganin para sa approval ng LGU bago ang installation. Yun pong licensed electrical engineer ang magiging accountable sa safety ng solar installation. Ngayon, pag sinabi ng lisensyadong PR na electrical engineer na yung kanyang design na solar ay ligtas ayon sa Philippine Electrical Code, bibigyan namin ngayon ng permiso. Matapos ang installation, dapat magsagawa rin ng inspeksyon ng LGU para masigurong naaayon ito sa isinumiting plano. Pag nagkamali ka kasi sa connection o wire o kung substandard ang materyales, baka sunog ang abutin mo dyan at pwedeng managot ang engineer. Sabi po ng Section 213 ng National Building Code, any violation doon sa code at saka sa referral code, makukulong siya ng 2 taon at magmumulta siya ng 20,000. Mas stricto raw ang pag-implement ito sa mga commercial buildings, pero dapat pa rin aniyang sumunod ng mga residente dahil pa rin naman ito sa kanilang kaligtasan. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po, hatid ang muka ng balita. Susunod, former PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre nakahanda raw sakaling patulungin siya na pag-aresto o sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Pag presidente ng utusan, automatic no choice, di ba? International Criminal Court tiniyak na hindi na natutumba o bumabagsak si former President Rodrigo Duterte sa kanyang selda sa The Hague. At dahil sa inyo, mga kapatid, ginang na halos mabulag na dahil sa tumor sa utak na operahan na matapos makahingi ng tulong dito sa ating programa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Kinumpirma ng DENR na matagal nang na-flag ang Davao City Sanitary Landfill dahil sa iba't ibang paglabag sa environmental at safety standards bago ang pagguho noong Miyerkules. Isa ang nasawi, 2 ang sugatan at 2 pa ang patuloy na hinahanap. Magbabalita live si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kumusta ang paghahanap dun sa 2 pang nawawala sa pagguho ng sanitary landfill?
Cheryl, nagpapatuloy ang search and retrieval operation ng mga otoridad sa dalawang senior citizen na natabunan ng basura matapos gumuho nitong Miyerkules ng hapon ang Davao City Sanitary Landfill dito nga sa barangay New Carmen. Alas 8 kaninang umaga nang mag-resume ang paghahanap sa mga missing matapos itong itigil pasado alas 6 kagabi. Pahirapan din ang mga rescuers sa paghahanap dahil sa lumalambot na ang mga lupa dito sa sanitary landfill at posibleng maulit pa ang pagguho dito sa lugar. Temporaryo din munang ipinatitigil ang pagtatapon ng mga nakolektang basura dito sa landfill habang nagpapatuloy ang search and retrieval operation. Ayon naman sa DENR, posibleng suspindihin ang operasyon ng landfill dahil sa insidente. Enero pa nitong taon nang minomonitor na ng DENR Environmental Management Bureau ang nasabing landfill at naisyuhan na ng notice of violation dahil sa kakulangan ng discharge permit at saktong water waste treatment. Halos puno na rin itong landfill na may average na 786 tons na basura na itinatapon dito araw-araw. Meron naman ng bagong ginagawang landfill na malapit lang dito sa gumuhong landfill na nasa 52% completion rate na ito. Cheryl. Okay, Bril, kung kinumpirma ng DENR na matagal nang na-flag ito, no? Itong Davao City Sanitary Landfill, bakit mayroon pa rin mga nakakapasok? Marami pa rin dyan kinukuha yung kanilang pinagkakakitaan. Tama ka nga dyan, Cheryl. No, ayon nga sa barangay at sa Davao City LGU ay matagal na nilang pinapaalis dito sa lugar ito ngang mga residente na nasa paligid nito nga sanitary landfill. Bagamat sa kanilang ginagawang pagpapaalis sa mga residente dito sa lugar ay at mayat bumabalik pa rin sila dito dahil ayon nga sa mga residente ay dito sa basurahan sa kanilang pangangalakal sila nabubuhay. At Cheryl, sinusubukan din nating hinga ng reaksyon ang Davao City LGU maging ang regional office ng DENR dito sa lungsod hinggil sa posibleng managot sa nangyaring insidente dito sa pagguho ng sanitary landfill pero wala pa silang tugon dito, Cheryl. And I'm not sure, no, kung natandaan ko ng tama, yung una mong report, I think it was yesterday or the other day, na may mga pamilya, nasa 100 pamilya, di ba, ang nakatira malapit dyan. Tama ka nga dyan, Cheryl. Nasa higit 300 individual or higit 100 pamilya pa ang nakatira dito sa paligid ng sanitary landfill bago pa man ito gumuho noong Miyerkules. Pero ngayon, nagpatupad na ng forced operation or evacuation ito ngang mga otoridad natin dito at wala ng tao dito nga sa paligid ng sanitary landfill at nandoon na sila sa evacuation center ng barangay. At ayon sa LGU ay hindi na sila papayagang babalik pa dito sa sanitary landfill or nung kanilang mga tinitirhan at may relokasyon namang inihanda ang LGU para sa mga apektadong residente. Cheryl. Bril, isingit ko na rin ang isinampang kaso ng DA doon naman sa Umanoy Ghost Farm to Road Market, Market Road Projects. Umano sa Davao, may reaksyon na ba dyan ang mga dawit na DPWH officials? Cheryl, alam mo, noon nga Oktubre nitong nakaraang taon nang mag-inspeksyon sa Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dito sa Farm to Market Road sa probinsya ng Davao Occidental. At dito niya nadiskubre na halos mga proyekto dito ay mga ghost project. Nang mag-inspeksyon nga siya dito sa lugar at wala siyang nakita mga simento o mga bakal at wala ring bakas na sinimulan ang mga nasabing proyekto. Pero batay sa kanyang mga nakuhang dokumento mula sa mga DPWH Davao Occidental Engineering Office ay noong taong 2021 pa sana ito ipinatupad at natapos sana noong taong 2022 pero kinurakot ang budget at naging ghost project ang mga ito. Hindi bababa sa 3 ghost project dito sa Davao Occidental
ang nadiskubre ni Secretary Laurel na nagkakahalaga nga ng 94 million pesos. 6 na mga opisyal ng DPWH Davao Occidental at mga private contractor ang kinasuhan na kahapon ni Secretary Laurel sa Office of the Ombudsman ng malversation at graft and corruption na posibleng nagsabuatan sa mga proyekto. Hindi pa din masasabi ni Secretary Laurel kung may mambabatas ba na sangkot dito sa maanumalyang project sa Davao Occidental. Cheryl. Malaking balita rin ang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. May balita ba dyan sa Davao kung posibleng nariyan si Senator Bato? Cheryl, doon naman kay Senator Bato de la Rosa, wala pa tayong eksaktong impormasyon kung nasaan ngayon at saan ang kanyang eksaktong lokasyon, partikular kung nasa Mindanao ba ito, sa Davao City, or nasa bansa pa ba ang senador matapos nitong umalis ng Senate premises noong nakaraang linggo. Cheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo. Lumakas ang ingay sa social media na ipaubaya kay ex-PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ito ay matapos ideklara ng DOJ na valid at enforceable ang ICC arrest warrant laban sa senador. Magbabalita live si Arles de los Santos. Arles, ano yung tugon ni General Torre dito nga sa clamor na siya na lang daw ang umaresto kay Senator Bato matapos nga itong tagumpay na pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Cheryl, kung ipag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos ay handa nga na hulihin mismo ni dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III si Senador Ronald Bato de la Rosa. Narito ang kanyang pahayag. Pag presidente ng utos, sir, automatic no choice, di ba? Pero ito nga ang bottom line dyan. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job. Ang otoridad na mismo ang nagsasabi, legal ang warrant, pwede nyo i-implement yan. Pulis sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes. And in this case, the warrant. Ayan ang tugon ni Torre nang tanungin sa panawagan ng publiko na siya ang manguna sa paghahanap sa ngayon pugante ng si Senator Ronald Bato de la Rosa. Aniya, bahagi pa rin naman siya ng pamahalaan kaya pwede pa rin siyang sumali sa manhunt operation. Pero sa kabila niyan, binigyan din ni Torre na mayroong Office of Primary Responsibility para ipatupad ang warrant of arrest laban kay de la Rosa. Hindi rin umano tungkol sa kanyang paghuli kay Bato, kundi sa umiiral na batas at tungkulin ng pamahalaan. Samantala, bilang bahagi naman ng MMDA, tuloy-tuloy umano ang kanilang paghahanda para sa paparating na tag-ulan. Kabilang dyan ang malawakang declogging, desiltation at anti-flood operations sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, katuwang ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Aminado si Torre na marami pang adjustment ang kailangan gawin dahil marami pa ring lugar sa Metro Manila ang agad na binabaha tuwing malakas ang ulan. Kabilang sa tinututukan ng MMDA ang paglilinis ng mga estero at ng 3 major river systems sa NCR na Pamarisan River, Tulyahan River at Las Piñas Zapote River, pati na rin ang tinatayang 30 mas maliliit na mga tributaryo nito. Dagdag pa ni Torre Cheryl, magkaugnay ang anti-flood operations at solid waste management dahil isang basura sa mga sanhi na matinding pagbaha sa Metro Manila. Basura rin ang dahilan para pansamantalang itigil nitong mga nakaraang araw ang operasyon ng Pasig River Ferry System kung saan pumasok ang sako sa cooling system ng isang ferry boat habang isa naman ay napuluputan ng lubid ang propeller. Cheryl, ayon kay Torre ay umaabot nga sa 7,000 tonelada ng basura ang nahahakot mula sa mga estero sa NCR habang nasa 5,000 tonelada naman ang basurang nakukuha doon sa mga pumping stations. Kaya hiling ni Torre ang kooperasyon ng publiko para panatilihin malinis ang ating mga komunidad. At kabukod dyan, posibleng magmulta ang sinumang mahuli na nagkakalat sa ating mga lansangan at posibleng magmulta ng nasa 300 hanggang 5,000 pesos. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.
Samantala, itinanggi ni Senator Robin Padilla na itinakas niya si Senator Ronald De La Rosa noong nakaraang linggo. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Padilla na ang daming pulis sa loob at labas ng Senado at may CCTV pa, pero wala naman daw humarang sa kanila noong lumabas sila. Ayon pa kay Padilla, ilang araw siyang nanatili sa Senado para samahan si Bato na nasa Senate Protective Custody. Kaya nang sabihin niyang aalis na siya dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa, sinabi raw ni De La Rosa na sasabay na siya. Bumaba umano si Senator Bato sa Makati at sinundo ng sarili nitong sasakyan. Hindi na raw nagtanong si Padilla kung saan pupunta si Bato. Para kay Padilla, hindi pugante si De La Rosa dahil sinabi ito ng dayuhan. Kahit ang PNP at NBI, wala rin daw ipinakitang warrant of arrest noon mula sa local court. Kaya hindi raw may tuturing na pagtakas ang ginawa ni De La Rosa. Para hingin ang panig ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, magkakausap natin ang kanyang legal counsel, Attorney Jimmy Bondoc. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Bondoc. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at karangalan po. Attorney, unahin ko na po yung reaksyon. Ano po ang reaksyon ng inyong kampo dito nga sa kautusan ng DOJ na arestuhin na ng PNP at NBI si Senator Bato de la Rosa? Maganda po sana na malinaw sa publiko, no, na bagamat ang mga legal stand po ng DOJ is usually taken as a reliable source, no. In this case po, baka po nakakalimutan ng publiko na sila po ang respondent in this case. Yun pong pending case natin sa Supreme Court, sila po yung respondent, sila yung sasagot. So, importante po yun. Dahil ibig sabihin, yung sinasabi nila ngayon na opinion nila, that is not yet controlling. Ang magiging controlling po ay decision po ng Supreme. Lastly, Ma'am Cheryl, ito po yung aming magiging laman po ng aming motion for reconsideration. Attorney Jimmy, sorry po. Ayusin natin yung inyong yung aming linya sa inyo ng komunikasyon at Attorney Jimmy, okay, Yes, one more time. yes. Okay, go ahead. Sabi niyo po, Yes. naputol po tayo, Attorney Bondoc, dito po doon sa inyong ifa-file na motion for reconsideration dito sa naging desisyon po ba ito ng Korte Suprema doon sa sa TRO po ninyo na hinihingi na dinenay ng Korte Suprema? Opo, bagamat wala pa kaming natatanggap na kopya ng order kasi sa Monday pa po yan, nag-press briefer na po ang Supreme Court sa nilalaman ng kanilang desisyon. So, pinaghahandaan po namin yung aming motion for reconsideration upang maipakita po sana sa mga kinauukulan na meron na pong bagong dahilan kung bakit sana mapagbigyan po yung request ng aming client na mag-issue ng TRO dahil DOJ na po mismo ang nagsabi that the arrest warrant is enforceable. And sa amin pong pananaw, they cannot unilaterally declare the arrest warrant enforceable without it going through the proper scrutiny of the courts. So, local court pa rin. Yun pa rin ang igigiit po na dapat ay may utos po ng local courts. Opo, kung susuriin niyo po ang lahat po ng constitutional democracies, tingnan niyo po ang lahat ng bansa na meron pong kaugnayan sa ICC or to similar bodies, lahat po dumadaan sa kanilang competent judicial authority na domestic. Nakausap niyo na po ba ang sinabi ni Senator Bato dito matapos nga itong pinakahuling development, Attorney Jimmy? Ano po yung kanyang reaksyon sa kautusan nga ng DOJ at sa desisyon din ng Korte Suprema na i-deny nga ang hinihingi ninyong TRO? Sana po maniwala ang taong bayan na siguro po dahil sa pagmamahal sa amin ni Senator Bato at sa kanyang military strategy experience, hindi po talaga kami nagkakaroon ng komunikasyon. Pero lahat naman po ng aming legal remedies ay na-predict na namin, no? Kami po ay scenario building na nung magkasama pa kami sa Senado.
So paano po yun, Attorney Jimmy? Ngayon ang daming legal matters na inaasikaso nyo dahil kayo ngayon nga yung legal team ni Senator Bato na wala siya doon sa pagdidesisyon kung hindi nyo po siya nakakausap. Opo, ang maganda po dito siguro, the silver lining here, is that this is a purely legal and almost academic matter, no? Kasi po yung sitwasyon ni Bato ay hindi naman komplikado. Ito po ay isang Filipino citizen na gustong arestuhin ng kanyang kapwa Pilipino batay sa isang banyaga na or malayo na batas na hindi naman tayo sinasaklaw. So, wala na po kaming kailangang i-confer pa for now, kay Senator Bato dahil all the facts are clear. Ang diskusyon is purely difficult questions of law na sa palagay namin ay kaya naman pong suriin at desisyonan ng mahal nating Korte Suprema. Yung pong walang komunikasyon o hindi na pakikipag-communicate for now, ni Senator Bato, was this something that was discussed before po nagkahiwa-hiwalay kayo na ganito dapat, it's best, or mula sa punto de vista po ng isang lawyer, ay talagang yun yung pinaka-safe, na wala mo ng komunikasyon? Well, the situation of Bato may not be too complicated, but it is definitely unique, no? It is a unique situation. At wala kaming pinag-uusapan na ganyan dahil puro legal remedies lang ang lagi namin pinag-uusapan. Uulitin ko lang, Ma'am Cheryl, yung pagdating po niya sa Senado nung araw na yun, wala po kami talagang alam dyan. At pati po yung pag-alis niya, wala din kaming alam. At kung saan siya pumunta, wala rin po kaming alam, and it is clearly by definite design, intentional design of our principal. Pero sakali mang mag-usap kayo, I mean, of course, iba na rin yung sitwasyon ngayon di ba, Attorney? Kung sakali mang makatanggap po kayo ng tawag, makipag-usap, wala namang nalalabag doon. Again, sa opinion namin, wala namang nalalabag kahit nung simula pa, no? Nung simula pa, sinasabi na siya ay fugitive, hindi naman siya fugitive dahil wala naman pong local charges against him. Paano po magiging fugitive kung walang kaso? Therefore, pagdating po sa harboring or aiding, abetting, obstruction of justice, no? Paano po malalabag din yon kung wala ngang nilalabag pa yung principal? So, there are no laws being broken here. However, we all must admit that there is a battle of narratives ongoing right now, no? Yan po ang mahirap, yung mga usap-usapin sa Facebook, nagkakaputol-putol at hindi na po naiintindihan ng tao yung buong context ng nangyayari. So, ang malinaw po naming stand is there are no laws being broken as of yet. So, sana po litisin na lang siya dito sa Pilipinas. Itinuturing ng DOJ na pugante, fugitive, si Senator Bato de la Rosa. Pero sabi nyo nga po sa kampo nyo, hindi siya fugitive, hindi siya pugante, hindi siya masasabing pugante dahil walang kaso po sa kanya. Pero bakit hindi po natin makita si Senator Bato? Bakit hindi po siya nagpapakita or walang may alam kung nasaan po siya? Yan po yung nilinaw ko rin po sa mga nakaraang interview. The arrest warrant is not enforceable. That is our legal opinion. But that is different from, is it being enforced? No? So it's not enforceable, but it is being enforced and it is being threatened to be enforced. In fact, ang palagay ko pong masakit para po sa bansa natin na sana makita ng taong bayan ay ang gobyerno natin mismo ngayon ang nag-a-apply para sa Interpol Red Notice. Alam nyo po, mabigat yan, no? Kasi usually po, ang nag-a-apply niyan yung mga ibang bansa na either kalaban natin or sinusubukan kunin ng ating isang citizen, no? Pero in this case, sarili po nating gobyerno ang nag-apply para sa Interpol Red Notice. And ang Interpol Red Notice, iba po sa diffusion yan. Ang Red Notice po, ang General Secretariat po ng Interpol, ino-authorize yan. Pinapadala po yan sa 196 na mga bureau, no? All across the world. So ibig sabihin kahit saan po pumunta si Senator Bato,
they have officially authorized the arrest and capture of Senator Bato anywhere in the world na hindi pa na-establish kung ano po bang batas ang naghahari dito sa issue na ito. Attorney Jimmy, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, aabot sa 225,000 na miyembro po ng PNP ang nakaalerto para nga sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ano ang reaksyon nyo dito nang marinig nyo yung numerong ito? Well, I will not meddle or comment on a policy issue. He is the alter ego of the president, and if that is the will of the president, if that is the order of the president, then so be it. Kailangan po natin tandaan ang mga ginagawa po ng mga cabinet secretary ay mga gawain po ng Pangulo unless reprobated, no? Kunyari in the future kapag dinis-own po yan ng Pangulo. Pero right now we consider this as the sentiment and the direct orders of the president. So that's a policy issue. Palagay nila na yun ganun karami ang kailangan para po tibagin ang bato. Sa amin po, it looks like a very unnecessary use of force, but again, we refrain from commenting on the matter further. Sa legal na aspeto naman, Attorney Bondok, may mga remedyo pa ba ang inyong kampo para mapigilan o maantala ang pagpapatupad pa ng ICC arrest warrant? Well, again, this is sub judice, so hindi kami makapagkomento masyado. We really do respect the Supreme Court. In fact, minsan nasasaktan na po kami na may mga tao po sa kampo namin na parang pinipigilan na kami magpa-interview. At tama naman sila. Hindi naman kami dapat masyado nang nagsasalita tungkol dito. Pero hindi naman yata bawal sabihin na pag na-receive po namin yung order sa Lunes po as stated by the Supreme Court, magmo-motion for reconsideration kami as we are duty bound to. At ang magiging laman po ng motion ng MR na lang ay yun po, yung mga bago pong pronouncements ng DOJ among other things. Nilinaw naman po, Attorney Jimmy, ng Supreme Court na ang dininay pa lamang yung hiling ninyong TRO o yung interim relief at hindi pa yung main issue sa petisyon ninyo tungkol dito sa kooperasyon ng gobyerno sa ICC. Dahil po dito, maasa pa ba kayo na maaari ngang pumabor pa rin ang korte sa inyong mga argumento? Your take on that po? Kami po ni Bato, nung sa maiksing panahon na nagsama kami sa Senado, lagi pong Holy Spirit ang aming dasal, no, Come Holy Spirit. And hindi ko po dapat itago yun sa inyo. Dahil kung meron pong masamang sinasabi tungkol kay Bato, hayaan nyo po na magsabi rin ako ng mabuti ukol kay Bato na talagang kailangan lang i-exhaust namin yung legal remedies but always in prayer. So, bagamat I cannot predict the actuations of the Honorable Court, ang ginagawa namin is ginagawa po namin lahat ng argumento na sana lumipad, pero kailangan po namin sana po ng patnubay ng sa taas. Hanggang saan po kaya yung magagawa ng Korte Suprema kung nagpapatuloy na yung enforcement efforts po ng pamahalaan? Hanggat nandito pa si Bato, malakas po ang mga salita ng Korte Suprema. Kaya nga po kami lumalapit po at dumudulog sa kanila. Kasi hanggat narito si Bato, malakas po ang Korte Suprema. Hanggat nung naririto pa si PRRD, malakas ang Korte Suprema. Ang delikado po nga ay kapag nakuha na ng ibang kapangyarihan, ibang bayan. Wala na po. Sinasabi naman po ng DOJ na may sapat na due process sa Pilipinas at sa ICC. You were gonna say something, Attorney Yes. Jimmy? Opo. Ma'am Cheryl, that's not true, no? Kasi po, ang hindi naiintindihan ng marami ay iba po ang sistema ng investigasyon sa ICC sa Pilipinas. Kasi nga po, iba-iba tayo ng legal regimes, no? Dito po sa Pilipinas, accusatorial tayo. Doon po sa ICC, inquisitorial. Yung accusatorial dito sa Pilipinas, kakaharapin mo yung akusado, kaya nga accusatorial, you accuse, at siya ay sasagot sa investigasyon.
Sa ICC po, unlike our jurisdiction, inquisitorial, it is done in secret, it is one way na parang mag-iimbestiga sila na hindi tinatanong yung akisado. Kaya nga secret pati nga yung warrant, secret po, ano. So yung due process na sinasabi nila, due process po yun sa definisyon ng banyaga. Pero sa definition po ng Pilipinas, wala pang due process dahil hindi pa po naririnig si Senator Bato dito sa accusatorial process. Kung sakali pong hindi maglabas ng paborableng desisyon ang Korte, handa ho ba si Senator Bato na sumunod sa proseso at harapin po ang mga paratang? Hindi ko po kayang sagutin yan because to be honest with you and to be candid, it is so distant from our minds na yan ang mangyayari. We're really hoping na hindi. Kasi po, ang decision na yan essentially will be stating that the executive, pagdating po sa foreign warrants, ay hindi na po kailangang dumaan sa patnubay ng korte. Para sa amin po, unimaginable na magkakaroon. Although, again, posible naman lagi yan dahil kami naman po ay hindi Korte Suprema. So, pagdating po, we will cross that bridge when we get there. May mensahe ba si Senator Bato para sa publiko sa gitna ng mga pangyayaring ito? Wala po siyang bagong mensahe dahil hindi ko naman po siya nakakausap. Pero ang dati po niya laging sinasabi is that we have to rely on God's deliverance. No? So, in his prayers, lagi po niyang sinasabi na kahit ano naman ang gawin namin mga abogado, it's only the decision of the Lord kung magkakaroon ng deliverance. So, I suppose yung supporters, tanggalin na rin po natin yung ating pag-aalala and we just leave it up to the good Lord. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Jimmy Bondoc, Legal Counsel ni Senator Bato de la Rosa. Sa iba pang balita, rare o bihira na lang. Yan ang paglilinaw ng International Criminal Court sa sinasabing insidente ng pagtumba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakapiit sa ICC Detention Facility. Ayon sa ICC Registry, isinailalim si Digong sa cell monitoring bilang isang elderly detained person. Tugon ito sa mosyon ng kampo ni Duterte na obserbahan siya dahil madalas na raw siyang mawalan ng balanse. Pero ayon sa ICC Registry, hindi na ito naulit sa nakalipas na huling 30 araw. Nagkaroon na rin ng adjustment sa kanyang selda para mas maging komportable si Duterte. Samantala, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni Duterte na iapila ang pagkumpirma sa kanyang mga kaso. Tinanggihan nito ang argumento ng defense team na kulang sa detalye ang mga inilatag na ebidensya. Dahil dyan, tuloy ang paglilitis kay Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Itinakda na sa May 27 ang status conference para sa nasabing kaso. OFW ka ba o may plano ka mag-abroad bago umalis? May tanong po ko sa iyo. Handa ka na ba talaga o kita lang ang iniisip mo? Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo ba may 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho abroad at umaabot po sa $30 billion ang remittances taon-taon. Malaki pong oportunidad, malaki ang pwedeng kitain, pero siyempre, bago natin gawin yan, pag-usapan muna natin lalo na sa mga hindi pa nakakalayag o hindi pa umaalis. Pag-usapan natin ang pros and cons. Pros, siyempre mataas ang kita. Dollar and foreign currency. As of recording time po ngayon, pumapalo na po ng $1 is equivalent to 60. O, di ba? So, ika nga, mataas ang earning potential. Pangalawa, chance na makapag-ipon para makatulong sa pamilya. Napakataas. Kasi syempre naman, doble o triple pa ang sweldo kumpara sa ating bansa. Pangatlo, may global experience at skills. Nagiging mas competitive ka international level na syempre dumadami ang connection mo, yung parang level of competence mo, natututo ka. Pero may cons. Ano yung cons? Una, matagal na pagkawalay sa pamilya. Hindi ka present sa birthdays, emergencies, important moments. Yan, mamimiss mo lahat. Pangalawa, may mental and emotional stress. Yung tinatawag na homesickness, pag ikaw ay nasa barko, seasickness, pagod, pressure, wala kang makausap minsan. Pangatlo, financial pressure. Kapag OFW ka, nako, nakakalungkot man,
Ikaw ang inaasahan na magpadala dito, padala doon. Di ba? Kaya minsan wala nang natitira para sa sarili. Pang-apat, walang kasiguraduhan sa trabaho. Kasi contract based, di ba? Kung ika nga walang permanent security, pwedeng mapauwi anytime. Pwedeng maintriga, di ba? Kaya bago ka umalis, tanungin mo muna sa sarili mo. Alam mo ba kung ano yung goal mo? May plano ka ba pagdating na kumita ka sa pera? Ilang taong ka mag-abroad? Ilang taong ka? Ika nga magtitiis. Kasi kung wala pa, wag muna. Sagutin mo na itong tanong na ito. Pag nasagot mo, tsaka ka mag-isip kung ang OFW ay para sa'yo o hindi. Sana nakatulong po itong episode na ito at nakapagbigay ng linaw po sa inyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Matapos umere at makahingi po ng tulong sa pamamagitan ng One Balita Pilipinas, naoperahan na ang ginang na muntik ng mabulag dahil sa tumor sa utak. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Dumulog noon ang isang ina mula po sa Rubio, Pangasinan dahil hirap siyang makakita dahil sa tumor sa kanyang utak. Naoperahan na po siya dahil sa inyong tulong. April 28, nanawagan sa One Balita Pilipinas si Lani Ugay, 54 anyos, para mapaopera ang tumor sa kanyang utak. Ito raw kasi ang dahilan kung bakit unti-unti na siyang hindi nakakakita. Simula nga po nung na-ere po kami sa One Balita Pilipinas, kinabukasan po di ko po in-expect na may magbibigay ng tulong finansyal. Nagsisend sa GCash ko at inipon po namin yung perang yon. Napakalaking tulong po talaga ang One Balita Pilipinas. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kaming gagamitin pang gastos sa loob at labas ng ospital. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa pinagsama-samang tulong, noong May 7, sumailalim na sa operasyon si Lani. At labis ang kanilang pasasalamat dahil naisalba na ang kanyang paningin. Kinabukasan nga po laging chinecheck ng doktor yung mata niya kung may pagbabago at sabi naman po ni nanay na may pagbabago at hindi po tulad ng dati na parang may usok at hindi po siya makakita. Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong, nagbigay ng tulong sa akin para po ako ay maoperahan. Maraming salamat po sa One Balita Pilipinas at sa lahat-lahat na po. Maraming salamat po. Tinapat naman sila ng doktor na kahit na naoperahan na si Lani, ay posibleng may natira pa o bumalik ang tumor sa kanyang utak. At nito nga lang May 13, sa kanyang CT scan nakitang may natira pang bukol. 6 na buwan pa mula nang maoperahan, kakailanganin uli ni Lani na magpa-MRI para maobserbahan kung lalaki ba ito. Nananawagan po ulit kami sa may mga mabubuting puso. At sana hindi po kayo magsawang tumulong sa amin. Mag-iipon po ulit kami para sa mga panggastos, lalo na po sa pagluwas-luwas po namin ng Maynila para sa mga follow-up check-up ni nanay, pambili po ng mga gamot. Ngayon pa lang po nagpapasalamat po ako kami sa mga tulong po ninyo. Ang Panginoon po ang siyang magbabalik sa inyo ng doble, liglig at umaapaw na blessings. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, matapos ang viral action scene ni Andrea Brillantes sa A Secret in Prague, biyaheng Hong Kong naman sila ni Enrique Hill para sa iba pang pasabog na eksena. Narito po ang report. A Secret in Hong Kong? Well, fresh from their 7 a.m. pack-up, dumiretso na rin sa airport that afternoon sina Enrique Hill at Andrea Brillantes aka Kiara at Mikoy para sa mas umaatikabong mga eksena sa hit kapatid serye na A Secret in Prague. A Secret in Hong Kong, ano nga abangan namin? Nasa airport na naman tayo. Kasi maraming action, maraming
mga revelations na mangyayari this week, very, very soon. And maraming bakbakan, sabog, and barilan na mangyayari. And heartbreaks. Speaking of action, na-reveal na nga ang other side ng karakter ni Kiara Valkyrie bilang isang assassin. Di naman sa nagyayabang ako. Maganda ako eh. Mukha lang siyang maangas, pero yung realidad nun, nagkapasa po ako na malaki sa tuhod ko. Pasa ako nun. Coming from her viral hit it recently sa isang vlog na ngayon ay meme na. Hindi naman sa mayabang ako, pero maganda din po kasi ako. Ganyan din daw ang paghahanda ni Blythe sa kanyang action scenes. Hindi naman sa nagyayabang ako, pero wala. I love it! Wala po akong training, pero mas maaga po ako pumunta sa set para medyo ma-practice ko. Inisip ko na lang na parang sayaw siya. Wow. Choreography, ganun. Kasi ganun naman din talaga siya. Nagpapasalamat naman sina Enrique at Blythe dahil patuloy ang kanilang pamamayagpag sa top 10 sa Netflix at highly talked about scenes sa mga kapatid. When we initially pitched it, we wanted it to be slower. And then just before we started to actually shoot and fly out, as in 2 days before we flew out for Prague, we changed everything. We wanted week 4, week 5, mas bibilis na yung pace. Alam na ng tao na, you know, sassy, very cool girl. Happy kami na masaya sila. Ginagawa naman namin to para sa kanila at binibigay namin talaga yung very, very best namin para sa entertainment ng lahat ng tao. Napapanood ang A Secret in Prague sa TV5, 1PH at Netflix. Yan muna ang latest sa showbiz. Back to you, Cheryl. Oh, wait lang. Bago pala yan. Teka lang, habol pala. Nakumpirma na ang matagal ng tanong ng netizens. Soon to be mommy na nga ang aktres at social media personality na si Alex Gonzaga. Kwento nga ni Alex, habang naghahanda sila para sa in vitro fertilization o IVF, bigla silang nabiyayaan ng natural pregnancy. 6 na taon ng kasal si Alex kay Mikey Morada at 3 beses na po sila nakaranas ng miscarriage. Pero hindi raw sila nawala ng pananampalataya. Kaya nagpapasalamat siya sa lahat na nagdasal at nagbigay ng suporta sa kanila. Congrats, Alex! Take 2, totoo na to. Yan ang latest sa showbiz. Back to you, Cheryl. Excited ka raw mag-weekend kasi. Kahapon MJ. kasi nag-OT tayo, sorry. So ito na. Back to you. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.